guys, welcome dito sa Sun at Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate. Sa reading nito, this is a general and a collective reading your energy at this time. Knight of Cups, Two of Pentacles, Five of Swords in reverse. Nagdadalawang isip na ngayon. Nag-alangan na ngayon yung mga nanunuyo sa iyo, yung mga yung mga nang-atake, yung mga masyado aggressive, immature, no, ng mga tao na mas superior to dati, lately, ngayon parang naging submissive na, or hindi na sila makapang-challenge, hindi na sila mapangharang, hindi na sila yung parang mataas-taasan, yung hindi na sila superior. Yan, sabihin na natin gano'n, hindi na sila superior. Nag-juggling na sila and nagdadalawang isip na sila isuyuin, utusan ka, o yung sendan ka na masinisend nila. Meron nagja-juggling na sila, ayan, So, ano pa about sa'yo? There's justice. Makakamit mo na yung hustisya. Magkakaroon na ng balance buhay mo. Kung ginawan ka ng kadimunyuhan, kasalbahian ng iba, makakamit mo na yung hustisya. Magkakaroon na ng hustisya and balance sa buhay mo. May madi-destroy yung mga third party. Third party, yan yung madi-destroy. Third party. Ayan. Yan ang madi-destroy. Yung third party at yung mga may ginawa sa'yo na kaibilan, na nagre-rejoice kasi nagtagumpay yung evil doings na against you, no? Ayan. Vicious na mga tao na clouded yung ganun judgment. Yan. Yan yung mga tao na yan. Third party. And fake empress. Nagpe-pretend. Mga ganun ba? Mga sinungaling. Nagkukunwari. Mahilig magkunwari. Mahilig mag-pretend. Mahilig mag-pretend na masiyahin daw sila, active, bold, and daring. Ano yan? Ginagaya ka nila? Ginagaya ka nila. Oh my gosh, ginagaya ka. They're fake. Fake empress. Ginagaya ka nila. Alam nilang ganito ka. Tapos may ginagawa silang scheme against you na parang gusto na kunin yung personality mo, yung identity mo, kasi alam nila attractive yun sa mga tao, attractive sa opposite sex o attractive sa person mo. Gusto nilang kunin yun sa iyo na mapasa kanila na para sa kanila na yung spotlight, para sila na nasa spotlight, para sila na ang sa kanila na ma-attract yung person mo, yung opposite sex, mga ganon. The devil, gusto ko nilang kontrolin, no? Nandun yung obsession nila na kunin yung sayo. Nandun yung obsession nila na kunin yung sayo. Extreme yung desire nilang kunin yung sayo. Napaka-covetous. Diba? Covetous yung mga ganyan. Gusto nilang kunin yung sayo. Pati identity mo, personality mo, what you have. So, let's see what's coming towards you. Upright yan. Chariot. Yeah, it's upright. Ipaparating talaga sa'yo, very positive, determined, courageous, no? Na person, may paparating sa'yo. And magsasucceed to na makarating yan sa'yo. Kung ano man yan. Ano yan siya? Temperance. Angel ba yung paparating sa'yo? Hindi. Ano to, person na naka-align kayo? Angel, andyan eh.
person naka-align kayo, no, na pangasawa kanya, naka-align na para maging partner mo, mga ganun ba? Para maging partner mo siya. Naka-align kayo para maging partner mo. Ito lang naman sa task. Clarification kung maging partner mo. Oo daw. Yan ang person na naka-align sa'yo para maging partner mo sa buhay. Para may makasama ka na sa buhay. Yan. Kilala ka na ba ni Chariot? Chariot. Kilala ka na niya. Ni Chariot. At nang hinayang sa'yo si Chariot ha. Ito lang naman sa taas. Nanginayang yan sa'yo, nag-grief yan, basta kilala ka niya, and nagkaroon ka ng halaga sa kanya. Yes. Kasi, na-experience niya to, nagkaroon ka ng halaga sa kanya kasi na-experience niya to. O, may panghinayang, may na-experience siya na nagdusa siya, nahirapan siya, or na-left out in the cold, or parang na-abandon, or parang kinalimutan mo na, or yung na-left out in the cold siya, nagdusa, na parang nangulila, no, na kailangan ka pala niya sa buhay niya. Nanghinayang kasi nawala ka sa buhay niya kasi may 5 of Cups kanina, nag-grief siya, talagang nag-suffer siya, dinamdam niya, ganito pala yung feelings, mapagano'n siguro. Ganun ba yung sinasabi niya, kahit sa sarili niya o sa isipan niya lang, na ganito pala ang feelings, ganun pala ang maramdaman ko, ganito pala ang maramdaman ko, o feeling kapag wala in person ko na to, mga ganun. Oo, ganun yung sinasabi niya sa sarili niya, o iniisip niya, no? Nung nawala ka na sa buhay niya. So, meron talaga kayo nakaraan itong person na to. Ano bang gusto niya sabihin sa'yo ng person mo na to, na si The Chariot na darating sa'yo? Ex na naman to. Hindi lumabas yan. Ex mo na. Ex yan. I want to tell you how I feel. O gusto niya sabihin sa'yo kung ano yung naramdaman niya sa'yo, of course. It's time for me to heal now. Ayan. Time na daw para mag-heal siya. Para maghilom siya. At hindi ang mag-imot-imot pa at mag-grief, no? Para mapurso ka na niya. Para instead na magmukmuk siya at mag-imot-imot at mag-grief, ay mag-take na siya ng action para hindi na siya nagkakaganon. Instead, masaya na siya pag okay na kayo, pag kasama ka na niya, pag asawa ka na niya, no? Pero, medyo nahilo ako kanina sa palipad hangin. Pag lumalabas talaga ako dito, nahilo talaga ako dito sa bahay. Meron talaga ng babato dito sa palipad hangin. Medyo, yun ang epekto, no? Nakakahilo siya, guys. No? Meron talaga. Kasi, hangaway ako. Madalyan ako. Kasi naiinis nga ako, sige sa pambato ng palipad hangin, sige sa gawa ng skin. Ang gitira. Dawa? Dahil? Nadadaldal nga ako kasi nga, binabato na ako palipad hangin. Di ba yung epekto nun, magsalita ka ng salita ng walang kawa. Oh. Medyo nahilo ako. Biyernes pa lang, malakas kasi yan eh. Biyernes. And then, kasi ito lugar na to, guys, kung saan ako nandito ngayon. Nandito yung parang tinrain ako eh, spiritually. Parang training camp na eh, parang ganon. Kasi dito may mga evil talaga dito. May mga evil na mga tao, marami dito. Yung tahimik lang yan sila, pero mga umiiral yung inggit nila. Ganon. Inggit. Mahalit sila dahil sa inggit. Yan naman talaga mga evil ah. Yan ang sign ng evil. Mga ganyan yan sila. Tapos pag magsalita pa ako ngayon ng kasalanan ko pa, pero kagagawa nila. Kung bakit ako nagsasalita, kung bakit ako nagsasalita ng mga kawaan, kung bakit ako nagdadaldal, no? Dahil binabato nila ang palipad hangin, epekto ng palipad hangin yun. Pero, kasalanan ko pa daw. Ganon ang, of course, kwento-kwento nila yan. Parang ako pa yung masama. Pero kagagawa nila lahat yan. Diba? Well, it's part of my training sa aking spiritual journey.
Kaya lang ako nilagay dito, talagang evil na talaga yan sila. Namimisti na talaga yan sila. Kaya ako nilagay dito. Hindi naman talaga ako nilagay dito eh, taga-Iloilo ako. Kaya dito kami, yun ang sabi ng nag-guide sa akin nung kinuha ko yung ano. Kaya nilagay ako dito. It's because parang tinrain niya ako dito spiritually. Ganon yung pag may mga mission, kaya titrain ka spiritually. May mga tao man challenge sa'yo ng mga bopols, feeling, foolish, mga ganon. At saka yung mga yun, evil na talaga yun sila. Hindi yan sila naging evil para i-challenge lang. O para manghalit, no? Para ano yun yung may mission. Para i-challenge yung may mission, no? Kundi evil na talaga yun sila. Ganon. So ano pa? Ang about sa'yo. Ako, sinasabi ko lang naman kung ano yung totoo. Yun. Magustuhan mo ng iba o hindi, basta yun ang totoo. Yun. Mas bagay, pag totoo talaga, hindi magustuhan ng iba. Di ba? Ayaw ng iba ng mga totoo. Gusto nila ay kasinungalingan, fakeness, mas komportable sila sa ganun. Well, ano pa? Ang tungkol dito kay The Chariot na to. Sa feelings niya towards you. Hindi na siya guarded. Hindi guarded si The Chariot na to sa'yo. And, ano iniisip ni? Wala pa, hindi matapos. Yan ang iniisip niya, stagnant ka? Hindi. Stagnant yung connection nyo. Stagnant. O siya yung parang stagnant. Siya yung stagnant, no? Na kailangan niya kumilos. Pero iniisip niya, na stagnant siya, kailangan niya kumilos. Kailangan niya mag-take na ng action. Yan. Na parang may nagtali sa kanya. May nagtali sa kanya para mag-antay siya mag-antay, hindi siya mag-take na action, para hindi kanya i-pursue. So, dapat talaga maging aware sa person mo na may ganyan. Ikaw din, of course. Kaya nga, ito yung lumalabas dito dahil yun ang katotohanan. Ayaw ng mga gumagawa ng scheme and deceit na malabas yung katotohanan kasi maging aware nga yung mga mga tao na biktima nila na ginagawa nila ng scheme and deceit. Okay? Energy mo pa ngayon. Queen of Earth, you're stable, secured, grounded, practical, matalino. No, sabihin natin matalino, magaling ka sa kapiran. Ay, may growth. Oh, growth. Nag-grow ka. You're growing. Walang makapigil sa pag-grow mo. And you are courageous. May blue na stone, no? You are courageous. You are full of strength, no? Firm. Oh, kasi earth energy to eh. And your mind is strong as a dragon and may blue na stone. And so may simbolo din ng truth to eh, yung bato na blue. Ayan. You're courageous to speak the truth. And para mabilis yung pag-grow mo. Mabilis yung pag-grow mo simula ngayon. You are strong. You are strong. Clarified by the crown. You are strong. Full of strength. Inner strength. Yan. Ano ang wish mong mag-grant? Yung magsama kayo, magkatuluyan kayo ng someone may soul connection kayong dalawa. O maybe twin flame siya. Na hindi na magtuloy-tuloy, hindi na maging consistent yung yung ginagawang deceit sa inyo, na hindi na maging consistent, hindi na magtuloy-tuloy pa yung ginagawang deceit and scheme sa inyo ng iba. Tricks nila. See? Sino ba nagkagay dito? Jesus Christ? Hindi. Ano nagkagay dito ngayon? Angel ba? Angel. Hindi. Ano ba nagkagay dito ngayon? God? Ay, God.
God daw ang naggagay dito ngayon. Si Yahweh ba? Baka may si Lucifer. Wala ba si Lucifer dito ngayon? Uy, nandito guys. Nandito si Lucifer. Pero, palisin mo yan, God. Nandito si Lucifer. Sino ba na God? Si Yahweh? Kasi pwede mag-pretend yun na God eh. Yan pa, devil pa. Numero 1 ka, liar yan. Baka ngayon nagpahilo sa akin. Yan ba nagpahilo sa akin si Lucifer? Yan ako. Hindi, palipadakin yan. Holy Spirit pa nagagay dito ngayon? Holy Spirit ng God? Hindi. God talaga? Sinong God? Si Yahweh? Si Yahweh. Yahweh, palisin mo po yan. Lucifer na. Alam niyo kung bakit palaging nag-ano din si Lucifer dito. Binabantayan ako niyan kay may mission nga ako. Gumagawa ng scheme din yan. Deceit. Tama po Yahweh, no? Tama po, no? Ganon. Gumagawa siya ng scheme and deceit sa akin din. Kaya minsan yung reading ko medyo gulo-gulo talaga eh. Minsan ganon. Minsan galit na galit ako. Minsan siya sulusulan ako. Guys, minsan galit ako. Paano na totoo yun ang sasabihin ko ba? Bawal magpaka yung parang masyadong huli. Kung ano lang yung totoo, no? Yun ang totoo eh. Namagawa ko. So, yan. So, ano pa? Gumagawa daw yan ng scheme and deceit. Kanya naman talaga yan pag meron kang mga mission, no? Gusto niyan pigilan yung nakatakda kasi sa akin ni Lucifer. Kaya pinagsusulsulan niya din yung mga tao. At yung may mga alaga din yan na mga inutusan. Ganyan. Siya mismo yan kasi may nakatakda ka sa akin. Kaya siya mismo yan ang ano dito. Alam mo yung nakatakda. Nakaset na yan siya eh. Yan ang reason kung bakit ako pinadala dito sa mundong to. Basta ganun. Kung bakit ako buhay, naging tao. Kung bakit ako tao. Kung bakit ako nandito ngayon sa mundo. Kung bakit ako tao. Kung bakit ako buhay. Dahil sa nakatakda sa akin. Sa mission. Nakatakda. Ayan, mission. Alam mo na manggagamot eh. Alam mo na mga manggagamot, hindi lang isang manggagamot ano pala. Pero yung huli manggagamot na pinuntahan ko, madami siyang alam ha. Yun ang sabi ng guidance kanya. Pero maka-Diyos yun. Pero for sure limited lang alam nun. Madami-dami siyang alam pero hindi naman ganun ka. Tinanong ko, ano ba alam mo ba kung ano yung nakatakda sa akin? Basta malalaman mo na lang yan. Pag nandyan na. Ako may ano na ako eh. May alam na ako. Pero gusto ko lang talaga makuha yung sa side niya kung ano yung sinabi sa kanya ng guide niya. So, ayan. Ganun yan. Pag may mga nakatakda sa'yo. Kaya dito nga si Lucifer sa Pilipinas naka-cloak daw. Sabi nung Indian, ano ba yun? Spiritual, ano ba yun? Parang ano siya, priest. Parang ganun sa India. May nakita daw sa Pilipinas naka-cloak. Kasi may inaano yun dito, may mga kinukontrol, may mga pinapakailaman. Basta mga ganun, gumagawa siya ng mga... So, nung next na mangyari sa buhay mo yan? Whip. Matabo yung mga, yung mga evil forces yan kasi may whip po. At hindi kayo pakialaman ng person mo. O hindi na mapakailaman yung person mo. Hindi na siya mapigilan pa. Kung meron mga gustong pipigil sa kanya, ma-whip, no?
paluin sila, takbo sila palayo. Kaya siguro ma-vanish sila pag tinamaan ng whip na to. Ganon. O diretso sa base. Pag tinamaan ng whip na to. There is a new relationship. Kasi nga, di ba, mayroong mag-pursue sa'yo. Yan. And then, bubuo kayo ng pamilya. Mag-alaga kayo ng aso. Kung gusto nyo dagdagan ng pusa, pwede din. Kung gusto nyo dagdagan ng tiger, pwede din. Cute kaya yung mga tiger. Tsaka yung malayo. Lalo yung mga baby pa. Mga cubs nila. Ang cute. O kaya mag-alaga kayo ng, wag lang buhaya. Pangit ng buhaya. Mag-alaga kayo ng fox, pwede din. Yung fox kasi parang mga aso lang naman yun eh. Kung sa ibang bansa may mga fox, no? O elephant. May elephant yun, o baka mag-alaga ka ng elephant. Bibi, pato. Manok. Libre kasi itlog. So, ano pa? Yung fulfilling and happy kayo, full of happiness. No? A wish fulfillment. Kaya may buhay. 10 of hearts, 10 of cups. Parang ganun. Oh, may letter. Palaging bibigyan ka ng person mo ng letter. Oo, palagi kanya bibigyan ng letter. Yan, palagi ka makareceive ng letter sa person mo. Letter. Yan ang next na mangyari. O may magsisend na siya sa'yo palagi ng letter and then magkaroon na yung beginning. A relationship sa inyo, bubuo na ka ng pamilya. Wow! From this, into this, into this. Kung di man ito mangyari sa inyo, umaasa kayo. Kasi palagi lumalabas yung ganyan. Magawa ko. At yan yung lumalabas dyan. Just take it as inspiration. No? Para maging positive. Uplift yung mood nyo. Inspire kayo ba? No? At yung tingin nyo, parang uto man to. Hindi ba nangyari? Just take it as inspiration. No, malay nyo, mangyari na yan. No? Baka masyado lang kayong nagmamadali. Masyado nyo lang pinipressure eh. Darating at darating yan. No? So, yan. So, ano pa? Binabasa ko lang naman yan. Nag-guide ang ano dyan. There is a union. There is a union na mangyayari. Ito lang, yung tumalsik. Siya naman madami pagkasama pa yun. Hindi naman tumalsik yun. There is a union, unified love. No? This is divinely guided kasi the lover's card. And meron pang the star dito in reverse. What's with the star in reverse here? Yung someone na nagkaroon ng ending sa inyo. Gusto pa niyang mag-take na action sa iyo. Someone nagkaroon ng ending sa inyong dalawa. Gusto pa niyang mag-take na action sa iyo, pero maging hopeless na siya kasi magkaroon na ng union sa inyo ng person na divinely guided yung inyong connection. Divinely guided kayo. Both of you are divinely guided na pagsamahin kayong dalawa. So, yan. Ano pang gusto sabihin sa iyo ng person na to na magkaroon ng union sa inyo? Hindi na siya makatulog. Wheel of Fortune. Kasi hindi sinwerte. Hindi sinwerte. Sa pag-take niya ng risk sa'yo, para magkaroon ng new beginning, rebirth sa inyo. Pero proseguito pa rin naman siya. Sa pag-take, kaya na problema siya. Na-stress siya, hindi siya makatulog. No? Lumalayo kasi naging matapang ka na, lumayo na sa connection yun. Kaya na problema siya. Nahinayang siya. Sobrang nanghinayang siya, nag-grief siya. Gusto pa niya ng yung beginning talaga. Gusto niya ng magkaroon talaga ng yung beginning sa inyong dalawa. Klarong-klaro sa kanya yon. Gusto niya yon.
Hindi siya nakukonfuse. Ikaw talagang gusto niya na magkaroon ng new beginning, a relationship sa inyong dalawa. Gusto ko niyang pangasawa. Panindigan niya yun. Maging strong siya. Hindi siya titigil. Hindi siya hinto. Hindi siya magpapasway. Hindi siya magpapapigil. No? Hindi siya magpapahold back. Lang maging matapang to and porsigido na ipagpatuloy, no? Hanggang sa magtagumpay siya. Ayan. Na magkaroon ng new cycle sa inyo. New beginning. Yan. Gagawin niya lahat daw. O gagamitin niya lahat ng tools niya. Nagdidipinsa din siya sa sarili niya. O. Naglalagay din siya ng protective amulets. Baka amulets yan. Amulets. Meron siya mga amulets din. No? Para makapag-take siya ng action. Para hindi yan siya mapipigilan. Ayan. So, yan. Ito na lamang guys for collective reading.